Planado at konektado raw sa pagsibat ni Senator Bato de la Rosa ang nangyaring barilan sa Senado. Ayon yan sa PNP-CIDG. At live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, paano nasabi ng CIDG na konektado ang barilan sa Senado at sa pag-alis ni Senator Bato? Julius, matipid pang sumagot si CIDG Director Robert Morico tungkol sa koneksyon ng nangyaring pamamaril sa Senado at ang umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa dahil gumugulong pa raw ang investigasyon. Pero pagtitiyak ng ahensya, konektado ang dalawang pangyayari, lalo't indispensable o mahalaga ang naging kooperasyon ni Senador Robin Padilla sa pagpustit ni de la Rosa sa Senado noong May 14. This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. There was no attack sa Senate. Magkasalungat sina Senate President Alan Peter Cayetano at PNP-CIDG Director General Robert Morico tungkol sa nangyaring barilan sa Senado. Sa gitna ito ng mga lumulutang na aligasyon na konektado raw ang shooting sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa madaling araw noong May 14. Pero ngayon, malinaw na ang koneksyon para sa CIDG. Tignan niyo ba na yung dalawang event na yun ay may kaugnayan doon sa pag-alis ni Senator de la Rosa sa Senado? So let me just say na, two incidents po yon. Yes. They are related. But the investigation is already with the Department of Justice. And I do not want to preempt. Samantala, lalo pang iginigit ni Morico ang malaking papel ni Senator Robin Padilla sa pagtakas ni Bato. By indispensable cooperation, it will not happen without him. Bukod kay Padilla, may 5 pang inirekomenda ng CIDG na sampahan ng reklamong obstruction of justice. Isa na rito ang babaeng security officer na kasama ni Padilla at Bato nang sumakay sila sa sasakyan paalis ng Senado. Dati raw itong tauhan ng armed forces. Habang ang isa pa ay ang may-ari ng pickup na bumuntot at nagsilbi umanong backup vehicle sa pagsibat ni Bato. Anak daw yan ng tiyuhin ni Senator Padilla. Sa ngayon, may di bababa sa 4 na lokasyon sa bansa ang pinuntahan ng CIDG para isilbi ang ICC arrest warrant kay De La Rosa. Posible pa raw yang madagdagan base sa maiimbestigahan nilang posibleng koneksyon ng senador. Sabi naman ng misis na Bato sa isang online post, siguraduhin daw na naaayon sa batas ang mga operasyon ng CIDG. Kung hindi, ay mag-self-destruct na lang sila. Pero iginiit ni Director Morico na nananatili silang professional sa pagsilbi ng ICC warrant of arrest. Lahat ng butas na pwede naming all possible leads ay ipupurso po namin. It is our duty and we will be exerting our very best effort. Samantala, ang tanong din ngayon ng marami, kung pinapanagot si Senator Padilla sa umano'y pagtulong sa pagtakas ni Bato, mananagot din ba dapat si Senate President Alan Peter Cayetano na nagmamay-ari ng sasakyan kung saan sumakay papunta sa Senado noong May 13 si De La Rosa? Sagot dyan ng CIDG. That question is outside of my paycheck. It's for the Department of Justice to evaluate. Sa ngayon, maraming senador sa minorya ang pinasusuko na si Bato. Si Senator Erwin Tulfo ayaw na raw pang himasukat ang kaso ni De La Rosa. Matanda mo siya, mas matanda siya sa akin. Alam niya ang tama, alam niya ang dapat gawin. Saan pinag-dictate? Buhay niya yun. Kung gusto niyang tumago, gusto niyang manlaban, etc., it's up to him. Julius, natanggap na ng DOJ ang file for recommendation mula sa CIDG kaugnay ng reklamo obstruction of justice laban kay Senator Padilla at 5 iba pa. Ngunit sinisiguro din daw ng CIDG na patuloy ang kanilang investigasyon at makikipagtulungan sa DOJ. Samantala, kaninang alas 2 ng hapon, nagtungo ang Police Region 11 sa Ancestral House ni Senator De La Rosa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Pero sa site inspection lang daw ang ginawa nila roon at hindi naman nagtangkang magsilbi ng arrest warrant. Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.